na dun sa mga mahilig manood ng pelikulang Ingles. Ngayon, tatanong nyo, bakit meron akong special mention dun sa mga mahilig manood ng pelikulang Ingles? Well, yan ay gusto kong malaman ninyo, kayo mga nanonood ng mga pelikulang Ingles. Hindi masasabing original yung mga pelikulang Ingles na yan. Oh! Totoo po. Marami sa mga ito ay ginaya lamang sa mga pelikulang Pinoy. Oh! Totoo po yan. Ayaw niyo maniwala. Kaya ko yung bigyan ng 5. Actually, 10. 10 pelikulang Ingles na ginaya lamang sa mga Pinoy movies. Gusto nyo, isa-isahin natin. Panoorin po ninyo. Una, yung pelikulang sumikat noon na pinagbidahan ni Jennifer Lopez, yung Anaconda. Akala niyo ba original yon? Hindi po. Pinoy ang nauna doon. Noong mga 1950s, biro mo, tagal na 1950s, lumabas ang pelikulang Sawa sa Lumang Simboryo. Ayan, Pinoy po yan. At yan ang nauna kaysa dun sa Anaconda. Pangalawa, sa listahan natin ay yung pelikula ngayon ni Jackie Chan, yung The Tuxedo. Mga kaibigan, hindi rin po original yan. May nauna ng ginawang pelikulang Pinoy na tungkol din sa damit na kapag sinuot mo ay nagbabago ang inyong pagkatao. Ito ay ang Blusang Itim ni Snooki Serna. Naalala niyo ba yun? Yun ang original. Pangatlo, alam niyo ba yung pelikulang comedy tungkol sa isang taong gubat? At yung mga misadventures niya. Ito yung George of the Jungle, kung saan bida po yung gwapong-gwapong si Brendan Fraser. Nako. Actually, merong nauna na dyan. Ito ay ang pelikulang Tarzan, na pinagbidahan ni Joy De Leon. Labang kayo dyan. Pang-apat, meron lumabas na pelikula tungkol sa pagkakaibigan ng isang tao at ng isang malaking monster na lumipad. Ito yung Dragonheart ni Dennis Quaid. Pero mga kaibigan, mga kapatid, merong mas nauna pa dyan. Noong 1950s, pero mo, ang tagal ng panahon, Nauna dyan yung ginawa po ni Fernando Poe Jr. Ito po yung Ang Anak ng Bulkan. At inulit naman ni Tom Tos. Tingnan mo? Unang-una pa rin ang Pinoy. Nauna na, sinundan, tapos na. Pinoy na naman. Panlima, alam niyo ba yung pelikulang tungkol sa mga astronaut na nagpunta sa buwan? Na pinagbidahan ng aking idol na si Tom Hanks. Ito po yung Apollo 13. Yan, napakasikat na pelikula. Kumitan, tumabo, talagang kinita nun. Yun nga lang ang problema, hindi po siya original. I'm sorry to say. Dahil noong 1960s, meron pong ang pamagat po ng pelikulang Pinoy 8 biyahero sa buwan. At pinangungunahan po yan ng mga dakilang artista na sina Pugak, Tugak at Pabo. Una naman ng Pinoy. Pang-anim, yung pelikulang Notting Hill ni Hugh Grant at ni Julia Roberts. Napakagandang pelikula no, napaka-touching, sweet, romantic. Naku mga kaibigan, yung po ay ginaya na naman dahil ang kwento nun, di ba, isang lalaking ordinaryong lalaki in love sa isang sikat na babae, pero naunahan din yan nga. Dahil merong pelikulang lumabas na pinagbidahan naman ni Michael V. At ito yung Sinaktan Mo Ang Puso Ko. Totoo po yan. Ginaya po ng Notting Hill ang Sinaktan Mo Ang Puso Ko. Pampito, isa na naman pelikula ni Tom Hanks. Ipapaalala ko lang sa inyo, ang pelikulang Splash. Doon po sumikat. Kung saan ang bida ay isang sirena na si Daryl Hannah. Mga kapatid, nauna na naman tayo dyan. Si Ate V, sa pelikulang Jezebel. Pagkatapos, inulit pa ulit yung Manolo and Michelle, Happy Together. Kita nyo nga naman. Ang bida po, si Ogie Alcacid at si Michelle Van Aymeren. Alright, pang-walo sa ating listahan. Naalala nyo ba yung pelikulang Lake Placid? Nakatakot yun. Ito ay tungkol sa isang killer crocodile
na maraming pinatay sa isang lake. Kinain niya lahat ng tao doon. Hindi rin po original yan dahil naunahan na ito ng pelikulang Matatalim na Pangil sa Gubat. Yan, sinulat po yan ni Carlo J. Caparas. Pinoy na Pinoy po. Pangam! Tungkol naman ito sa sapatos na may magic na kapag sinut mo ay magkakaroon ng powers. Napakagandang pelikula na may aral. Ito po yung pelikulang pinagbidahan ni Michael V. Yung Rubber Man. Ngayon, yung Rubber Man na yan, ginaya lang po yan ng Like Mike. Yung Like Mike, yung kalalabas ng kamakailan. Alright. Pang-10 sa ating listahan ay ang pelikulang Austin Powers. Tungkol naman ito sa isang secret agent noong 1960s. Maganda sana kung hindi lang ginaya rin ito. Ilang beses na rin itong ginawa ni Chiquito noong 1960s. At ang pelikulong ito ay Mr. Pogi, kung saan ay gumanap siyang secret agent noong panahon yun. So mga kaibigan, nakita nyo 10 mga pelikula na ginaya. Ginaya po. At ito po yung mga pawang nauna kaysa sa mga pelikulang Ingles na sumikat. Kaya, sa susunod na manonood kayo ng pelikulang Ingles, isipin ninyo kung anong pelikulang Pinoy ang pinaggayahan nito. Dahil, maski mga stunts na ginawa sa Matrix, mga kaibigan, matagal na ginawa yan ni Lito Lapid. Kaya tandaan, iba ang Pinoy. Original. Anytime